Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1148. It was June 20, 1937. We resemble God most when we forgive our neighbors. God is love, goodness, and mercy. Every soul, and especially the soul of every religious, should reflect my mercy. My heart overflows with compassion and mercy for all. The heart of my beloved must resemble mine. From her heart must spring the fountain of my mercy for souls. Otherwise, I will not acknowledge her as mine. June 20, 1937. Pinakakamukha natin ng Diyos kapag pinapatawad natin ang ating kapwa. Ang Diyos ay pag-ibig, kabutihan, at awa. Bawat kaluluwa, at lalo na ang kaluluwa ng bawat relihiyoso, ay dapat magpakita ng aking awa. Ang aking puso ay nag-uumapaw sa habag at awa para sa lahat. Ang puso ng aking minamahal ay dapat maging katulad ng akin. Mula sa kanyang puso ay dapat bukal. Bumukal ang bukal ng aking awa para sa mga kaluluwa. Kung hindi ko siya kikilalanin bilang akin. Ang ating Diyos ay pag-ibig. Diba, may kanta pa tayo dyan. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang pinagbubukalan na hindi maarok na awa. Kung ang Diyos ay pag-ibig at tayo ay nilikha na kawangis ng ating Diyos, dapat para maging talagang totoo yung sinabi na tayo kawangis ng Diyos, hindi naman ito ibig sabihin yung kawangis na ang mukha ay pareho, ang kamay pareho, hindi gayon, ano? Ang pagiging kawangis natin sa Diyos ay pagiging katulad ng kanyang mga katangian, kanyang mga attributes. Isa sa kanyang mga attributes nga ay yung merciful, forgiving, and just. Yung kanyang pagiging mawain, ang isa sa manifestation nito ay yung pagiging mapagpatawad, forgiving. At kung kawangis nga natin ang ating Panginoon, dapat tayo din ay mapagpatawad. Pero hindi ganoon ang karamihan sa ating mga kapwa. Hangga't hindi tayo amanos yung tawag sa Tagalog, no? You have to get even. Kailangan patas na tayo. Quits na tayo, amanos tayo, no? Kung anong ginawa mo sa akin, nangyari na rin sa'yo. Hindi ganon. Ang Diyos na mapagpatawad, hindi humihingi ng dapat nakaganti. Hindi ganon. Humihingi siya ng balanse. Ang ating Panginoon ay nagbabalanse. Pero bago siya magbalanse, pinapatawad niya muna. Pero syempre, kailangan humingi din ng tawad, di ba? Ang isang tao. Kasi paano mo naman patatawarin ng isang tao na hindi humingi ng tawad? Although means sa atin, kahit naman hindi na humingi ng tawad, hindi man kailangan na talagang formal, no? Formally ask for forgiveness, but you can give your forgiveness even without subjecting the other person to asking for forgiveness. Di mo kailangan humingi ng awa, di ba? Mas mabilis at makakalaya tayo mula sa tanikala ng pagkaalipin ng sama ng loob at galit kapag tayo ay marunong magpatawad. The fastest way possible
no? Puwede nga ah, at an instant, no? Hindi yung aabutin mo pa yung deathbed. Yun yung pinakamatagal na pagpapatawad, no? Yung mamamatay na tsaka pa lang siya magpapatawad. So, mas mabilis, mas maganda. At ang pinakamabilis ay yung instantly forgiving, giving our forgiveness. Nagkamali ngayon, okay, forgiven. You quickly move on. Kinakalimutan mo yon sapagkat kapag naglinger sa sarili mo yung sakit na ginawa niya at hindi mo siya mapatawad, isa siyang bagahe na mabigat sa ating paglalakbay. And it would weary us. Papagorin nito tayo, kukubain tayo nito sa bigat ng ating dinadala sa kalooban. So, sinasabi dito ay kailangan maging kamukha tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging mapagpatawad sa ating kapwa. Ulit-ulitin tayo dyan, Forgiving. Okay, sister, paulit-ulit na lang yun. Pagpapatawad. Pero, paulit-ulit ba rin tayo nagpapatawad? Di ba sa Bible sinabi, Panginoon, ilang beses ba ako dapat magpapatawad? Marami. Hindi lang isang beses, 70 times 7. Parang pag inano mo yun, infinite na yan, no? Yung hanggat kaya mo magpatawad, magpatawad. Ngayon, again, sinabi dito ni Faustina, bawat kaluluwa pero higit sa lahat yung kaluluwa ng isang reliyoso. Kasi nga, yung katulad ng kahapon, much is expected from someone who receive more. Mas malaki ang inaasahan ng ating Panginoon sa atin kung mas malaki ang binibigay niya sa atin. Ang ibig bang sabihin noon, ang Panginoon ay nagkukuwenta. May biro mo, dapat sabihin ni Lord, o yun dahil kung binigay sa'yo, dapat ano ka rin, ha? Sabi ka rin ibigay sa iba. Hindi naman literal na ganoon. Pero, syempre, kaya nga maraming binigay sa'yo. Because the Lord knows that you will be able to use those resources or non-material aspects. You would be able to use all of them. Kasi sobra-sobra, no? For the good of others. Hindi mo siya sasarilinin. If God has given you uh, a daily income, no? Daily income of 100,000, that's big, ah. Then, yung 100,000, di mo naman kailangan yan for your own. No, ano lang bang kailangan mo? Sabihin natin, konti lang naman sa 100,000 ang kailangan mo. Then, you have to learn how to make use of the rest of that amount for the good of others. Kulang pa nga yun if you would really would like to help people. Kulang pa yun. And so, iba sa atin nga, nagre-resource, ano pa, no? Nag-resource generation pa. So again, every soul, and especially those of the religious, should reflect my mercy. Dapat mawain. Kaya nga, ang laki din ng ating ini-expect sa ating pare. No? Kaya lang minsan parang, uy, kahit naman pare yan, nagkakamali pa rin yan. Hindi naman tayo dapat gano'n na ang taas-taas na parang hindi na sila pwede magkamali. No? But they also have their own weaknesses. Nagkakamali pa rin sila. But the difference is just, hindi sila dapat magkamali ng sunod-sunod katulad ng isang ordinaryong tao. The much is expected from them. They pray every day, yung mga religious, they pray every day. Kung sa pari man, nagkoconduct ng misa araw-araw. Saan mo dadalhin yung na-generate mong lakas, talino, inspirasyon, lahat ng grasya na napapababa niya galing sa taas, saan niya gagamitin yun? Hindi po pwedeng sa sarili lamang because if you would not consider sharing what you have received from God, magkakaroon ng bloating. No?
yung bloating, parang pagkain. Kain ka ng kain. So, anong nangyari? Kinabag ka. Kasi, naabot mo na yung capacity na kailangan. Naabot mo na yung yung dapat mong abutin. Amount of food that you need to take. Eh, nagpasobra-sobra ka pa kasi kain ka ng kain. So, anong mangyari sa'yo? Magbo-bloat, di ba? So, you do not want that to happen. If the Lord is giving you more will be expected from you. Otherwise, magiging balakid yan, bara sa iyong buhay. We need to channel all these things to other people kasi nga, Jesus naman, di naman yan tutulong sa isang tao nang siya, no? He would use instruments because many people, wala namang connection kay Jesus. Hindi connected, ibig sabihin, mga hindi sumisimba, hindi nagdarasal, pero ang daming pangailangan, no? And so, ang tutulong sa kanila, gagamit ang Panginoon at tayo yung gagamitin ng Panginoon upang tulungan sila. And in that way, we resemble the face or we resemble God who is love, goodness, and mercy. At sinasabi nga ng Panginoon, dapat kung ikaw ay aking spouse, no? Katulad ni Faustina, siya ang esposa ng Panginoong Yesus. Ngayon tayo ganun din. Tayo ay mga esposa ng Panginoong Yesus. We are all the bride na tayo ay ang kaniyang nobya, ang ikakasal, all dressed in white. At upang maging kaisa natin ating Panginoon, we have to resemble like Him. Like Him. Katulad niya. So let's strive to be like Jesus. Siya yung dapat nating i-idolize. Siya yung, kumbaga may fans club, tayo yung fans club. At ang ating iniidolo ay ang Panginoong Yesus. Yan ay yung perfect model na pwede nating gawing gabay sa ating buhay. At kapag naging modelo natin siya, naging idol natin siya, kung ano man ang ginagawa niya sa mga tao, pinakamaliit hanggang pinakamalaki na tinutulungan niya, nagiging kawangis natin siya. We resemble like Him. Ang puso natin, katulad din ng puso niya na mapagpatawad at maunawain, marunong umunawa at maging maawain ng merciful. So again, huwag niyong kalimutan yan. If you consider being the spouse of Jesus, much is expected from you. And one of the marks of being a devotee to the divine mercy is the forgiving heart. Marunong tayo magpatawad sa ating kapitbahay, sa ating kapwa. No? At the same time, tayo ay maunawain at maawain din sa kanila. Yun yung role model na gusto natin talaga. Yun yung gold standard sa pagiging isang Divine Mercy devotee. So patuloy tayo na magpabukal ng awa sa ating puso, patuloy nating mahalin ang ating kapwa, patuloy nating ibigay ang sarili natin sa ating kapwa, and in that way, nagiging ganap ang pagiging mag-asawa natin, pagiging ganap ng spousal, pagiging kaisa natin sa ating Panginoon. May we all resemble the heart and the face of the Lord of Mercy.